Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Sa isang nakakagulat na pangyayari sa loob ng political landscape, biglang dinala sa ospital si dating Justice Secretary Boying Rimulya matapos umano itong atakin sa puso sa gitna ng isang mainit na pagtitipon ng mga lider ng pamahalaan. Ayon sa mga saksi, napaupo raw bigla si Rimulya habang nagsasalita at agad namang sumakay sa emergency response team ang seguridad ng venue. Habang inaantabayanan ng kanyang kalagayan, mabilis namang kumalat ang espekulasyong maaaring konektado ang insidente sa sunod-sunod na tensyon sa loob ng gobyerno. Ilang makakaliwang grupo sa istorya ang nagbato ng komento na tila karma raw ang nangyari dahilan upang lalo pang uminit ang diskurso sa social media. Gayunpaman, wala pang kompirmasyon ang medical team kung ano ang tunay na sanhi ng pag-atake. Samantala, hindi napigilan ni Senadora Amy Marcos na maglabas ng pahayag hinggil sa insidente. Sa isang interview, sinabi niyang panahon na upang maghinay-hinay ang lahat sa politika at bigyang pansin ang kalusugan at katinuan ng bawat opisyal. Pinabulaanan din niya ang mga naglalabas ang chismis na may mas malalim pang sigalot na nag-ugat sa pangyayaring ito. Sa ngayon, nananatili sa critical care unit si Rimulya habang pinag-aaralan ng mga espesyalista ang susunod na hakbang. Samantala, ang politika ay lalo lamang naging masigla sa mga tanong, hinala at interpretasyon ng publiko. Habang naghihintay ng opisyal na ulat, hinihimok ang mga mamamayan na manatiling kalmado at huwag magpadala sa hindi beripikadong impormasyon. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Possibility na hindi alam ng Police Austria na ako'y nag-a-apply for asylum at dahil hindi nila alam, posible na kung hindi ako pinababa sa eroplano, ako'y nadakip ng pulis at pinadala sa Pilipinas. Mr. Speaker. They're still open next week, I think. Hindi pa naman sila mag-a-adjourn. Bukas pa naman. So, I might go to Congress to talk to you. Next week. Yes, magandang araw po sa inyong lahat. No? Naku, ang gulo pala ng buko. Dapat ayusin ko buko. No? Anyway, roller coaster ride po ang nangyari sa akin kahapon. No? At syempre, ang dami-daming fake news na lumabas sa Pilipinas kasi kwando ako daw ay naaresto, Pero by now, dahil ako naman po'y nagbigay interview sa mainstream media, siguro naman alam nyo na walang katotohanan doon sa mga kumakawalat na chismis na ako daw ay naaresto at papunta na ng Pilipinas. No? So anyway, once and for all, sa aking sariling Facebook at sa aking sariling YouTube channel, dito po tayo magsalita. Ano ba nangyari kahapon? Well, kahapon po ay talaga namang papunta ako ng Austria. Bakit ako papunta ng Austria? Kasi sinasabi po ng Dutch government, specifically may opisina na kinreate para sa pagpapatupad ng tinatawag ng tawag dito sa agreement na ito ng Dublin Agreement, na pwede sila mag-facilitate yung paglipat doon sa bansa na magpoproseso ng aking asylum application. Dito po kasi sa Europe, dahil iisang political unit na sila under under the European Community at iisa ang kanilang visa system, no, na tinatawag na Schengen, meron silang rules para maiwasan yung paulit-ulit na pag-a-apply ng asylum. At yan po yung tinatawag na Dublin Rules. Now, sangayon dito sa Dublin Rules, kinakailangan ang magbigay proteksyon at mag-process ng application for asylum ay yung bansa A na nag-issue ng visa o B, yung bansa na unang pinasukan ng isang tao na humihingi ng asylum. Now, nung ako po'y nagpunta rito nung March 13 ng taong nito para nga samahan si Tatay Digong, ang aking port of first entry po ay ang Netherlands. Kasi hindi naman po ako nanggaling sa ibang lugar sa Europe. Dumiretso po ako sa Europe, galing sa Asia, kung saan ako nanggaling nga. No? So, tama naman po ang ginawa ko na dito ako nag-apply ng asylum. Dahil unang-una, hindi ko naman po alam talaga yung Dublin Rules. Pangalawa, dahil dito po ako inabutan ng anunsyo ng gobyerno na ipapakancel ang aking passport, dito po ako nag-apply
sa Netherlands. So anyway, kung maalala nyo, kasi nung Marsong yon matagal akong hindi nagpakita sa publiko at bigla na lang ako sumipot nung dinala nga dito si Tatay Digong, no? At nakasama ni VP Sara. So sa akin, minabuti ko rin na talagang mag-asylum na nga kasi pag kinansel ang passport mo, pwede kang ma-deport as an undocumented alien, no? Kasi bago ka magkaroon ng karapatan na manatili sa isang bansa, hindi lang kinakailangan na meron kang visa, kinakailangan meron ka rin may passport. Pero exception dyan nga kapag ikaw ay humingi ng asylum, no? Ng asylum, alam nyo na, kapag ikaw ay ginikipit dahil sa iyong political na paniniwala, sa iyong pananampalataya, o pagiging miyembro ng isang grupo, no? In any case, kaya nga po, dito ako sa Netherlands nag-apply dahil kaya lang naman ako nagpunta ng Europa para kay Tatay Digong at ito po yung first port of entry ko. Now, ang proseso po ay pagka-apply ng asylum, ang una lang i-determine, dapat nga bang ikaw iproseso sa Netherlands o dapat ka bang iproseso sa ibang bansa. Now, in-apply ko po yan March 19 officially. Pinatawag ako na interview, July na. At lumabas ang desisyon doon din ng buwan ng July. Pero mantakin ninyo ha, 5 linggo rin ako nagstay sa refugee camp, di naman ako pinatawag, tapos lumabas ako ng refugee camp, matapos ang ilang buwan na, March, April, okay? March, April, so umalis ako ng kampo April, so mga 2 buwan na akong hindi nakatira sa kampo, tsaka pa lang ako pinatawag sa interview. At nagulat nga ako dun sa interview dahil ang tinanong lang, sino ba nag-issue ng visa mo? Austria. Paano ka ba pumasok ng Netherlands noong March 13? Dahil doon sa visa na in-issue ng Austria. Tapos sinabi sa akin na ayon sa Dublin rules talaga, pag ikaw ay merong passport at merong visa, kinakailangan doon ka sa bansang issue ng visa ipoproseso. Hindi naman ibig sabihin na doon ka dapat lang mag-apply. Pwede ka mag-apply kahit saan sa Schengen, pero kapag ikaw apply na asylum at na-apply sa iyo ang Dublin rules, kinakailangan ipadala ka doon sa bansa na nag-issue ng visa at doon ka mag-apply ng iyong asylum. Pero malinaw, habang ikaw ay nag-apply ng asylum, whether or not ipoproseso ka doon sa bansang yon, meron ka ng karapatan to non-refoulement, na karapatan ng lahat ng asylum seekers. At ito nga yung karapatan na unang-una, hindi ka mapauwi sa iyong bayan habang hindi pa tapos yung proseso ng asylum. At pangalawa, hindi ka dapat subjected to criminal prosecution for illegal entry maski ikaw ay walang passport at walang visa. So in any case, so yung patapos ng interview ko sa July, dumating yung letter following day or mga 2 or 3 days na dapat nga sa Austria akong mag-apply. Now, from that decision, nag-appeal up naman po ako. At nagkaroon kami ng hearing noong Setyembre. Now, meron kasi mga exceptions naman sa Dublin rules. Ang mga exception naman kasi sa Dublin rules, yung Dublin rules naman, ang dahilan lang yan para walang forum shopping. Para iisa lang ang magdedesisyon para sa buong EU, sa buong Schengen area, kung ikaw ay qualified nga sa asylum o hindi. So, pero may mga exception. Ang tawag dyan ay sovereignty clause. Ano yung mga exceptions na in-invoke ko? Una-una, well, yung nagbibigay ako ng legal advice kay Tatay Digong, no? Pagamat hindi ako naging abogado, kasi nga, nag-object sa akin yung prosecution. Dalawa yung basihan ng ICC prosecution kung ba't ako inobjectan. Miyembro daw ako ng gabinete ni Tatay Digong sa panahon na liniliti si Tatay Digong at pwede daw akong ipatawag bilang isang witness. Pangalawa, dahil nga daw ako'y kumukuha ng asylum, hindi ko maasikaso yung pagiging defense counsel ni Tatay Digong. No? Pero sa Pilipinas naman po, ang pagbibigay ng legal advice ay practice of law na. So sa akin, kinukonsider ko pa rin na kliyente ko si Tatay Digong dahil sa mulat-mula, 2017 pa lamang, ako na nagbibigay ng legal advice sa kanya tungkol sa ICC. 2017 pa lang po. No? At in fact, noong 2018, ako rin ang talumpati sa ICC Assembly of State Parties na nagbigay babala na kung gagamitin ang ICC bilang sandata ng mga kalaban ni Tatay Digong para siya ay guluhin at parusahan sa kanyang mga ginagawa na sa tingin naman niya ay obligasyon niya bilang presidente. Ito nga po yung war on drugs, bibitiw at bibitiw ang Pilipinas, no, sa pagiging miyembro ng ICC na ginawa naman natin later on. Bukod pa dyan, sabi ko nga, meron din ako isang kliyente rito sa Antwerp, 1 hour away. Ito si Distress Mother. Naalala niyo na si Distress Mother? Yan yung kanyang mga anak ay kinidnap sa Turkey sa pamamagitan ni Lisa Araneta Marcos, na kapag kami naman ay nalayo dahil malayo ang Austria sa
Belgium, sa Antwerp, na 1 hour away lang from The Hague, masisira yung aming attorney-client relationship. Pero ang pinaka-importante, meron na akong personal life sa The Hague. Ano ibig sabihin ng personal life? Meron na po akong community. Meron na ako ditong mga, kumbaga, napakalalapit na mga kaibigan na bagamat hindi ko kamag-anak, ay nagsisilbing kamag-anak na rin. No? Ito yung mga tunay na nagmamahal sa akin, nagmamalasakit. Ito yung mga supporters ni Tatay Digong na sinusuportahan din tayo dahil nasa ating paninilbihan kay Tatay Digong at tumutulong literally sa aking pang-araw-araw na buhay. Now, ang rule is, kapag na-apply ang Dublin Rules na magkakaroon ng disproportionate effect doon sa mga to your personal life, yung madidislocate ako completely sa Filipino community rito na masisira talaga yung aking personal life, hindi naman dapat ipatupad ang Dublin Rules. Ang problema, natalo po ako dun sa appeal. Natalo ako sa appeal, kailan lamang? September ang hearing, natalo ako sa appeal, ngayon po ay Nobyembre, itong buwan lang ng Nobyembre, natalo ako sa appeal. So tinatanggap ko na dahil inopera ko, in fact, lumabas yung desisyon araw ng na-opera ko sa aking likod, October 30. In fact, bago ako pumasok sa surgery, natanggap ko yung desisyon, natalo ako dun sa appeal ko at kinakailangan pumunta ng Austria. Kaya naman po, matapos ang aking operasyon, ay naghahanda ako talaga na pumunta ng Austria. Pero ang katunayan po, matapos ang aking operasyon, binigyan ako ng appointment ng aking neurosurgeon na ang next appointment namin ay 2 months after the operation. Bakit 2 months? Well, hindi lang po yan sa schedule ng neurosurgeon. It would take 2 months po para gumaling ang spine kasi masela ng spine. So, kaya niya ako titignan muli 2 months para malaman kung ako'y completely okay na o hindi. Pero meanwhile, syempre, ang number 1 rule kapag inoperahan ka sa spine, bawal magbuhat. Kaya nga po ako miski sa grocery, ngayon nagpapasama ako sa mga kaibigan natin dito dahil hindi ako po pwede magbuhat ng in excess of 1 kilo. So 30 po yan of October na operahan ako. So tanggap ko yan. So nakipag-ugnayan na sa akin yung opisina. May tinatawag sila na Dublin Transfer Something, DTV, na trabaho nila na i-facilitate yung paglipat doon sa bansa nga na magpoproseso ng asylum. Now, sagot naman po nila lahat. So ako naman, masunurin. Ba't naman ako hindi ko susunod? No? Laki naman ang utang na loob ko sa Netherlands. No? Nung operasyon ko sa October 30, matagal ko na pong karamdaman yan, mga 14 years ago na. Sa Pilipinas, ang laki-laki ng pinababayad sa akin ng mga doktor. Dito, libre lahat. Yan po ay universal healthcare. So nakikipag-meeting naman po ako, nakikipag-ugnayan, at bagamat wala naman akong choice kung kailan ako aalis, sabi ko, sige, tatanggapin ko naman yan. Ang problema, yung aking doktor, nagsabi, hindi ka po pwedeng lumipad hanggang hindi matapos yung conference ko with a neurosurgeon. Ang conference po namin ay January 8. Meanwhile, anong nangyari? Supervening. Well, nung operasyon ko po, may napansin sila na unusual growth sa aking scalp, okay, sa ilalim ng buhok. At ang sabi nila, patignan mo yan because it looks suspicious. So una, nagpunta ako sa dermatologist. Tinignan ng dermatologist. Sabi niya, I think you really need to go to the hospital and have it examined and have it studied. Ibig sabihin, ipa-biopsy. Pero hindi kasi ginamit yung word na biopsy. Now, dito po sa Netherlands, kasi libre nga lahat, ang tagal ng mga appointment sa specialista. Pero kapag urgent, kaagaran, binibigyan ka ng schedule sa ospital. So yung dermatologist, pinabalik ako doon sa aking GP kasi sa Universal Healthcare, meron lahat tayong GP. Tapos ang GP ang magsasabi ko anong gagawin. So pinabalik ako na sa GP ng dermatologist at pinapunta ako sa ospital for further study. Yung pala yung further study is biopsy. So pinabiopsy ako ngayon 2 days ago pero hindi ko alam na ibabiopsy ako. Kasi ang alam ko lang further study. So nung nagpunta ako 2 days ago sa hospital mismo, nagulat ako na pinahubad na ako at pinaprepare ako for day surgery. Hindi talaga ako handa na magpa-day surgery kasi akala ko titignan lang ulit, pag-aaralan ulit for further study. Yung pala, biopsy na. So ang ginawa nila 2 days ago ay tinanggal yung suspicious na malaki-laki siya ha. Siguro mga 3/4 of an inch siya na bilog na itim na parang lumaking nunal. So tinanggal at sabi nga ang resulta will be 2 weeks from now.
Pero nang binanggit ko na may flight ako bukas, okay lang ba? Ang sabi nung dermatologic surgeon, hindi. Dahil yan ay sa scalp, yan ay prone to bleeding. At ikaw ay diabetic at kumukuha ka ng blood anticoagulant, yung para hindi magka-blood clot. So you are prone to bleeding. So binigyan naman po ako ng certificate na hindi rin ako po pwede lumipad in the course of 3 days. So dalawa yung aking medical certificate. Now, pinagbigay alam ko naman yan din sa opisina na in charge to transfer me to Austria. Binaliwala nila kasi nga meron namang 2 doktor na nag-examine sa akin. Yung parehong doktor, ang tawag nila fit to fly doctors, ang tinignan lang naman sa akin ay blood pressure at saka oxygen. At pareho sila nagsabi na fit to fly. Pero yung 2 nagbigay sa akin ng not fit to fly, unang-una yung aking GP na alam ang kompletong medical history ko, lahat ng sakit ko, at pati yung mga resulta ng mga hospital ay rinireport sa GP, at saka yung surgeon na nag-biopsy sa akin. So, nung sinabi nila na we still believe that you're fit to fly and we're still scheduling you, wala naman akong magagawa. Kasi yun ang gusto nilang mangyari. Again, masunurin ako dahil meron naman akong utang na loob dito sa Netherlands. Ayaw ko naman na maging pabigat sa Netherlands, no? Pero aside from yun sa universal healthcare, hindi naman po ako kumukuha ng kahit anong ayuda sa gobyerno ng Netherlands, no? Ako nagbabayad ng renta ko, wala akong kinukuhang pera sa Netherlands, pero laki ng utang na loob ko sa universal healthcare. Pero hindi naman utang na loob yun kasi obligasyon ng Estado talaga yun eh. Nabigyan ng kalusugan ng lahat, hindi lang yung kanilang mga mamamayan, pati yung mga dayuhan na narito sa kanilang teritoryo. So kaya nga po, nung sinabi nila na magfa-flight ako kahapon, parang ang layo na ng mga pangyayari, pinaghandaan ko. Now, of course, nagpunta rin po ako ng korte. Nag-file ako sa korte nung Biyernes for injunction. Dahil ang sabi namin, tinutuloy ang pagpunta ko sa Vienna, samantalang may 2 akong certificate na unfit to fly. Sinabi doon ng aking mga abogado na yung kanilang certificate na fit to fly ako, hindi man lang tinignan ko ano yung medical record doon sa surgeries na ginawa sa akin. 2 surgeries yan. At saka between yung sarili ko mga physicians na nag-opera sa akin at yung mga kinuha lang ang aking blood pressure at ang aking oxygen level, syempre, dapat mas paniwalaan yung sarili kong mga physicians. Monday, 12 o'clock, sinabi sa akin ng abogado ko, natalo tayo dun sa TRO. Hindi ko na tinanong kung bakit. Pero syempre, dahil abogado ko, nag-TRO ko para wag ko papuntahin sa Austria, biglang natalo sa TRO, talo. So, ang ginawa ko, nag-pack na ako. Ayan, nakita niyo po, no? Mga gamit ko, nakapack na, no? Nakita niyo naman yan kahapon dahil may picture dun sa isang Facebook na yung mga kaibigan ko, nag-iiyakan na, ay nakita nyo naman, 7 yung aking luggages, no? 3 check-in, 4 na hand carry kasi 2 hand carry ko, puro gamot lang sa dami ng aking mga karamdaman, no? Diabetes, heart, lahat na yung operasyon ko. At saka importante na hawak-hawak ko yung prescription kasi meron akong mga talagang by prescription only painkillers, yung mga opioids, no? Pero hindi ko naman po ginagamit yan. Pero that's prescribed. Hindi ko ginagamit kung talagang hindi naman masakit, no? Talagang tinitiis ko kasi ayaw ko maging addict. Gaya nung isa dyan. So in any case, so talaga sinarado ko na po. Wala na akong supply sa kusina, kaya ngayon po nag-grocery ako. Naka 100 euros ako dahil ubus na lahat ng supply ko. Tapos malinis na ang aking apartment. Tapos nagpaalamanan na kami, no? Pero ako naman, nagdadasal pa rin sa Panginoon na miski natalo na sa kaso, ang iniisip ko naman bilang isang abogado, paano naman magagawa na isang airline na palit pa rin ako na meron akong certificate na I'm unfit to fly. Maski pa meron silang certificate na fit to fly ako na binigay ng gobyerno ng Netherlands, ang punto is, paano mo mai-ignore ang medical certificate ng sarili kong mga doktor na nag-opera sa akin? So anyway, ako naman, masunurin, nag-pack, nagpasundo sa kanila sa airport. Hindi po totoo na inaresto ko ha. Pinadalhan lang nila ako ng Uber. Yung Uber naman, nagpunta sa police station. Sa police station, pinasakay ako sa isang van. Diniretso na ako sa airport. Well, special procedure po nangyari sa akin. Hindi na ako dinala sa counter. Dire-diretso na po ako sa loob ng airport. Tapos, pinakit na ako, hinatid na ako doon mismo sa hagdanan, paakyat ng tube sa airport. So, hindi na ako dumaan talaga sa airport. At nung papasok na ako sa airport, pumasok muna yung 2 airport police na escort ko sa captain and explain ang case ko. Binigay ang case folder ko kasi
wala sa akin ang passport ko, no? So wala akong passport na yan, no? At lumabas naman yung doktor, yung captain. Doon ko binigay kay captain, nung siya winelcome niya ako, yung dalawa kong certificate na unfit to fly ako. Tapos umupo na ako doon sa upuan ko, 25, kaduluduluhan, wala akong katabi, pero pinaunam na akong umupo. So umupo ako doon. Now, nung umupo ako, nakakakuha ako ng text, ang daming fake news na ako daw inaaresto ng, ewan ko bakit PIDEA pa nga daw nag-aresto sa akin, na ako daw i-deport na sa Pilipinas. So doon ako, kinuhanan ko yung aking boarding pass at pinost sa aking Facebook na ang aking boarding pass ay papuntang Austria. So actually, bago dumating ang mga tao, tinawagan ko rin mga kaibigan ko, nag-iyakan na naman kami. Sa totoo lang po, noong September 21, matapos yung malaking rally, nag-iyakan na kami kasi akala ko uwi na ako at mawawala na si Marcos. No? Iyakan blues. Pero matapos ng isang linggo, sabi ko, balik luha tayo lahat. Hindi na wala si Marcos, so nandito pa rin ako. Pero kahapon, nung nandun ako, nakaupo na ako sa aeroplano, naka-fasten seatbelt na ako, tumawag na ako, nagpasalamat na ako. Sabi ko sa mga kaibigan ko, si Vine, si Mary, si Naline, si Eileen, si Charlene, si Jason. Maraming salamat sa inyong lahat. Tatanawin kong utang na loob talaga panghabang buhay ang ginawa ninyo kasi mantakin nyo, walang natulog nung gabing yon. Kasi ang flight ko 9:40, pinasundo ako ng 5:45. Sila Charlene at si Jason, ang plano was susundan nila ako dahil ang duda nila baka hindi ako isakay na eroplano at idiretso at kidnapit papuntang Pilipinas. No? Hindi naman sila nakasunod kasi nagwangwang yung van at talagang nawala sila at sinabi hindi nyo kami masusundan kasi hindi din naman dadaan siya sa normal process. Diretso namin siya sa eroplano. So anyway, nagpaalam na ako lahat. Nung nakaupo na mga pasahero, lumabas yung captain at umakyat ang dalawang airport police. Tinuntahan ako. Dala-dala ngayon yung certificate ko of unfit to fly. Now, in-explain sa akin. I know you have 2 certificates of unfit to fly, but we also have a certificate that you're fit to fly. And the captain said he's okay with the certificate to fly. So sabi ko, so what is your point? So ang sagot nila, do you want to take this flight? Sabi ko, no. Why not? Because my own doctor said I am unfit to fly. So sabi ko, why? Tapos sabi nila, so why did you come to the airport and why did you board the plane? Because I thought I had no choice. And I did not want to seem ungrateful to Netherlands and I did not want, to abuse their hospitality, no? But, inulit, but do you want to take this flight? Sabi ko, no. Because my doctor says I should not fly. And I believe my doctors, not the word of doctors who did nothing but take my blood pressure and my oxygen. So doon po ako pinababa. Nasyak ako. Kasi sa totoo lang, ayaw kong umalis ng Netherlands. Bakit? Unang-una, nangako ako kay Tatay Digong hindi ko siya iiwan. Pero nung nandun ako sa eroplano, ang iniisip ko naman, ipaparating ko na lang kay Tatay Digong, hindi ko naman siya iniwan dahil ang Austria ay nasa Europe pa rin. So, walang iwanan pa rin. Nasa Europa pa rin ako. Pero siyempre, sa kalooban ko, ayaw kong baliin sana yung pangako ko na hindi ko iwan si Tatay Digong. Nandito lang ako literally katabi niya. Ang bahay ko po, pinili ko ang bahay ko kasi nalalakad lang yung detention facility ni Tatay Digong. Kung merong ang bakante doon sa mga bahay na katabi mismo ng kulungan, doon ako titira para literally kasama ako ni Tatay Digong. Pero alam ni Tatay Digong na walking distance ang bahay ko sa kulungan at hindi ko siya iniiwan, miski hindi ko siya nakikita. At kahapon nga, nagpadala siya sa akin ng mensahe kay Omar, nakakahabag. Hindi ko pa nakita yung mensahe niya, pero nakita ko later on at parang, well, it's really God's message na dapat tuparin ko nga yung aking pangako na wag iiwan si Tatay Digong. Now, matapos po akong pinababa, dinala ako sa isang parang airport detention facility. Sa totoo lang, siguro mga 1 oras na pinaantay ako, natulog ako kasi wala na akong tulog. Ginising ako at meron 2 piskal, 2 assistant prosecutor pumasok kasama ang 2 airport police at 2 immigration police. Sabi nila, we are now conducting an investigation if we should charge you with violation of Alien Act so and so. Sabi ko, okay, what are you charging me with? Well, you absconded by refusing to take the flight. Sabi ko, really? How could I have absconded when I voluntarily boarded the plane, took my seat, and the only thing I did was to answer a question
do you want to take this flight? And I said no, because my doctor said I